Mismong kalihim na ng Department of Agriculture ang nag-ikot sa palengke kanina para tignan kung nakakasunod ba ang mga nagtitinda sa maximum suggested retail price para sa imported premium rice. Para sa detalye, live na magbabalita si Gerard de la Peña mula sa Cartimar Market sa Pasay. Gerard, may mga nahuli bang nagbebenta nga ng imported premium rice na lampas sa 58 pesos per kilo? Alam mo, Cheryl, kanina sa pag-iikot dito ni DA Secretary Francisco Chu Laurel, sabi niya, karamihan naman sa mga retailers dito ay nakakasunod doon sa itinakdang maximum suggested. Ang naging problema lang dito kanina ay nagkaroon daw ng parang mislabeling dun sa isang retailer dahil yung bigas ang nakalagay dun sa kanyang label ay fancy rice ito na nagkakahalaga ng 100 pesos ang kada kilo, pero nang tiningnan naman nila ay hindi daw ito fancy rice. So kailangan lang daw talagang i-enforce ng maigi yung kanilang direktiba tungkol sa labeling, pero as far as yung MSRP ay concerned, nakakasunod ang lahat at ang goal nila by March ay maibaba itong MSRP na ito sa 49 pesos kada kilo. Cheryl. Gerard, yung iba pang mga bilihin, kumusta naman ang presyo? Alam mo, Cheryl, sa monitoring dito ng DA, napansin lang nila parang medyo mataas yata ang presyo ng karneng baboy, partikular na yung presyo ng liempo na umaabot na sa 480 pesos ang kilo. Ang sabi ni Secretary Laurel tungkol dito ay parang may malaking gap doon sa farm gate price at saka sa retail price. So parang malaki masyado yung patong. So pwede na itong ma-consider na profiteering at ito yung titingnan ng kanilang ahensya kung ano naging sanhi nito at kung sino ang dapat managot dito. Cheryl. So, ibig nyo sabihin, iimbestigahan the entire market. Bakit ganun ang presyohan dyan? Bakit parang, sabi mo nga, lumalabas ng gaano sila kamas mahal kumpara sa mga ibang market? Cheryl, bali yung 480 pesos, yun na rin yun nandun sa monitoring din talaga ng DA at dito nakita nga nila na talagang umaabot ng 480 pesos. Parang ang nakita ni Secretary Laurel, parang around 80 pesos na overpriced yung karne. So dapat daw around 40 pesos lamang yung patong dito. So around dapat 440 pesos lamang or less than 400 yung presyo ng karneng baboy. At yun ang talagang dapat imbestigahan. Hindi lang dito sa Cartimar, kundi pati sa ibang pamilihan. At bukod dyan, Gerard, may iba pa bang naobserbahan ang DA sa pag-iikot sa palengke? Ayun na nga, Cheryl, ang ipinunta dito ng DA ay para tingnan yung labeling at yung pagsunod sa MSRP ng mga rice retailers, pero ang nakita nila dito, parang merong mga gulay na ibinebenta na walang import clearance mula sa Bureau of Plant Industry. May nakita sila ditong iba't ibang mga klaseng gulay, partikular na itong tinatawag nilang tiger chili na talagang malalaking mga sili na mas malaki pa doon sa alam nating siling haba o yung siling ginagamit sa sinigang. Meron ding iba't ibang mga nakapakete ng mga mushroom na may Chinese characters pa doon sa kanilang pakete at meron pang ibang mga klaseng gulay na sabi ni Secretary Laurel, ngayon lang niya nakita. Ngayon, ayon doon sa mga nakausap natin ng mga retailer, itong matagal na nilang ibinebenta ito at itong mga gantong gulay ay mabenta sa mga Chinese na customers nila na talagang dumadayo dito para dito bumili ng gulay. At ito raw ay karaniwan din ginagamit doon sa mga hot pot, mga shabu-shabu o sa mga restaurants na Chinese restaurants. So sabi ng mga retailer, parang hindi naman daw nila alam kung ito ay smuggled o hindi. At sabi ng DA, titingnan nilang itong maigi dahil parang yun nga, walang clearance, walang import clearance at nagbabala na rin ng DA sa pagbili ng mga ito dahil baka meron itong mga fertilizers o mga pesticides na hindi mabuti sa kalusugan natin. So kailangan talaga may import clearance para na-check itong mga bagay na ito. Cheryl. May update ba kung kailan magpapatupad din nitong food security emergency?
Sheryl, sa ngayon wala pang nabanggit sa atin si Secretary Laurel tungkol dito sa food emergency. Pero based dun sa kanilang mga naunang pronouncements, kailangan nga ito dahil kahit nga nabawasan na yung taripa sa imported na bigas ay napakamahal pa rin. So sa ngayon nga, ang temporary solution nila ay magkaroon ng MSRP at yung pagdedeklara nitong food emergency security, wala pang date sa ngayon at ang huling balita natin dyan ay naghihintay pa sila ng memo. Sheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña.